Welcome to Donmar TV News Channel. Naghain na rin ngayong araw si Pasig City Mayor Vico Sotto ng kanyang Certificate of Candidacy upang muling tumakbo sa pagka-alkalde ng syudad. Sa isang Facebook post, sinabi ng alkalde na nais nitong mabawi ang oras na ninakaw ng COVID-19 pandemic. Kasama ng alkalde sa paghahain ng COC ang kanyang ina na si Connie Reyes at ama na si Vic Sotto. Naghain naman ang kandidatura bilang susunod na mayor ng Muntinlupa City si Congressman Raffy Biazon. Habang si Mayor Jaime Fresnedi naman ang susunod na tatakbo bilang kongresista ng Muntinlupa City. Maging si League of Municipalities of the Philippines President at dating Governor Luis Chavit Singson ay sasabak naman bilang Vice Governor ng Ilocos Sur. Samantala, kinumpirma naman ngayon ni Pateros Taguig Congressman Alan Peter Cayetano na hindi na siya tatakbo sa pagka-presidente sa darating na May 2022 national elections. Naniniwala si Cayetano na kung itutuloy niya ang kandidatura sa pagka-presidente, lalo lamang itong pagmumulan ng pagkakabahabahagi at kawalan ng pagkakaisa ng sambayan ang Pilipino. Kaya't minabuti nito na huwag na munang tumakbo bilang Pangulo. Ni-anunsyo naman ngayong araw ni MMDA General Manager Jojo Garcia ang pagbibitiw sa pwesto para maghain ng kandidatura nila o bilang kongresista ng San Mateo, Rizal. Alam mo, eto gusto ko lang, alam ko yung iba sa inyo, iba yung pananaw tungkol dito Diba? Ay Bet, maraming salamat Bet Bet na Bet talaga kita, Bet si Bunga. Salamat po, thank you very much. Alam nyo, ito maraming sigurong magkakaiba tayo ng pananaw patungkol kay Vico. Okay? Ako honestly, kasi nung nakita ko to, sinama niya si yung kanyang nanay tsaka yung kanyang tatay. Nung una, parang sabi ko, bakit kailangang isama? Diba? Bakit? Hindi ba pwedeng mag-isa na lang? Pero, ewan ko, pumusok sa puso ko yung parte na it's because of family. It's because of, kasi alam nyo, tinitreasure ni Vico Sotto yung family niya ever. Sabihin na natin, di ba, may nakikita tayo, may pagkamamas boy siya. Okay lang sa akin yun. Sa akin sa akin pong pananaw yun Maybe iba-iba tayo ng pananaw. Sa akin, okay yun. Kasi alam nyo, kung ang isang tao ay malapit sa kanyang ina at sa kanyang sa tatay, yan ang magandang magiging totoong leader. Marunong kasi silang sabi nga, 'di ba? Sabi nga sa Biblia, honor your father and your mother. This is the commandment Tagalogin mo na kasi yung yan lang daw ang commandment na merong pagpapala o resultang kasama, 'di ba? Kaya okay ako doon. Honestly okay ako sa kanya. At isa pa, medyo ang gusto ko sa kanya ngayon hindi siya nakikisawsaw sa politika. Alam mo yun, ang daming mga gumanon Alam mo yun, yung obvious. Siya, kakandidato siya pero wala siyang sinabing against kay presidente. Hindi nyo ba napansin yun? Wala siyang, hindi siya lumaban kay presidente. It's not because wala siyang sinasabi against the president. Ibig sabihin, wala siyang disagreement sa president. Pero siguro, alam mo yun, medyo seryoso yung pagsisilbi niya. Sa tingin ko lang Okay, I hope I'm correct. And I really hope ako nakikitaan ko ito. Hindi katulad yung kay si Isko. Ang agang nabulok. Hindi, walang biro. Si Isko, ang agang nabulok. Ang agang maging ambisyoso. Kaya medyo nagustuhan ko to si Vico O ba kahit sabihin ng iba na medyo sabi nila dilawan o makakaliwa dahil close feeling ko lang Kaya nga, eto, Vico, I don't know if you know me. I don't think so. Although na-interview na kita. Ituloy mo yan. Ituloy mo yan at talagang gawin mo yung kasi darating ang panahon, time will tell kung anong klase kang leader, anong klase kang politiko. Kasi katulad ni Isko, di ba? Time will tell ang aga niyang nabulok. Wala naman akong problema doon sa kumakalabang kay Pangulong Duterte o di kaya yung
meron kang kritisismo o meron kang disagreement, walang problema doon. Pero obvious yun na yung todong sip-sip. Bro, magaling, okay, si Presidente, okay, si Presidente. Tapos nung, alam mo nang medyo malapit na eleksyon, banatan mo na. Diba? Alam mo halatang iba eh. Amoy pa lang, alam mo nang iba. Diba, eto si Vico, nakita ko na tested by time na talagang, medyo may pagkakataon siyang bumanat Di ba, Ann? Salamat, Ann, ha? May pagkakataon siyang bumira kay Pangulong Duterte. Bakit? Medyo, alam mo yun, pero hindi siya gumanon. At yung nakikita ko yung mga statement niya, hindi siya sumusuporta, pero positive. Pag nabasa mo, may engganyo ka. Hindi yung pag nabasa mo, politiko, halatang halata, ang baho. Diba? Ganun ewan ko. Kaya nga, alam mo, Biko, ituloy mo yan, you will be a good leader someday. And as far as I know, you are a man of God, you are a Christian, ituloy mo yan, kapatid. Alam mo, malayo ang mararating mo. Huwag mong gayahin si Isko, ha? Ang agang nabulok. Emily Mercano. Huwag mong gayahin si Isko na may God first pa, pero di naman kita sa buhay. Sorry ha, pero totoo Alam mo yun, naano ko doon sa mga God first. Tandaan ninyo, ha? Mga Pariseyo at Saduseyo. Mga Pariseyo ho ang nagpako kay Kristo. Sino ito mga Pariseyo? Sila ho yung mesmerize. Memorize po nila ang book ng Old Testament. And yet, nakalimutan nila, nakaligtaan nila ang pinakamensahe ng Old Testament. Don't ever forget, the Old Testament speaks so much of Christ. Lahat ng prophecy sa Old Testament speaks of Christ. And yet, the Pharisee miss the message of Old Testament. Kaya ibig ko sabihin, simple lang. Marami ang Pilipinong nagsasabing God first. Maraming Pilipinong gumagamit sa pangalan ng Diyos para lang mambola ng tao. Ha? Sa katunayan, you do not have to use the name of God. You just have to live the life na sinabi ng Lord at makikita na yan ng tao. Yan ang totoo. Diba? Bakit? Alam mo sa Biblia, ang linaw Respect the authority. Support. Submit to the authority. Ang linaw niya, no? Diba? Wala sorry. Pasensya na. Vote for Kibuloy. Ay, Kibuloy. Bye. Pastor Kibuloy, joke lang. Gino-joke lang kita. Of candidacy. Target daw niya makikita ng mga nagawa na niya para sa mga Pasigueño. Sa procurement. Although, may kulang pa din. Okay? Meron pa rin namang, hindi ko naman sasabing perfect si Vico, ha? Marami pa rin kulang sa Pasig. Pero, so far, alam mo yun, maganda. Okay? Kasi meron si RF, di ba? Kilala nyo si RF. Pinulgari ko sa taga Pasig yan. Diba? So alam natin kung ano yung mga nangyayari-yari dyan. Sa pagbubukas pa lang ng bidding, nasa 1 billion pesos per year ang natitipid ng gobyerno na dating napupunta sa korupsyon. So yan pa lang ang laki na ng reforma na napakilala natin. Ang focus natin sa second term ay dapat maramdaman ng husto ito ng mga Pasigueño. Pakinggan niyo yung sinabi niya. Narinig nyo? Hindi ka magagalit sa gobyerno at hindi ka rin naman magsasabing, sip-sip to. Alam mo yun? Ganun magkaiba Alam mo yun? Kasi meron mga politikong pag nagsalita, sip-sip to. Okay? May ganun Pero meron naman pag nagsalita, hindi to sip-sip, pero hindi rin ito pangit. Pakinggan yung sinabi niya, ha? Pasigueño. Sa procurement pa lang, sa pagbubukas pa lang ng bidding, nasa 1 billion pesos per year ang natitipid ng gobyerno na dating napupunta sa korupsyon. So yan pa lang ang laki na ng reforma na napakilala natin. Ang focus natin sa second term ay dapat maramdaman ng husto ito ng mga Pasigueño. Pero di gaya noong 2019 elections, may running mate ngayon si Mayor Vico. Si dating Pasig Congressman Robert Dodot Jaworski Jr. Dodot.